Hello, ako po si Paterno S. Makel. Pasado alas 11 ng umaga ngayon, Huwebes Santo, nandito tayo ngayon sa Manila Cathedral kung saan dumadagsa ang napakaraming mga Katoliko para sa tradisyonal na bisita iglesia. Kita niyo yung mata ko ngayon, tumitiklop na dahil napakainit dito. 32 degrees Celsius yung tinatawag na air temperature ngayon, pero yung nararamdaman na init ng mga tao dito sa bahaging ito ng Maynila, nako, nasa 39 degrees Celsius ngayon. Para kang may high fever. Natanong namin yung mga pumunta dito sa bisita iglesia kung bakit ba nila ginagawa pa rin ito sa kabila ng napakainit na panahon ngayon. Ma'am, galing pa kayong Cavite. Bakit kayo pumunta dito sa Manila Cathedral? Ano po, sisimba, ganon. Station of the Cross, ganon. Bakit po mahalaga sa inyo itong pagbibisita iglesia? Paggunita po sa pagsasakripisyo po ni Jesus Christ. Pero ma'am, ang init ngayon. Okay lang po, sacrifice nga po, di ba? Ganon. Yung para maranasan po din natin yung naranasan po ni Jesus Christ na nagtubos sa ating mga kasalanan po. Ganon po yun. Bakit po kayo nandito ngayon? Kasi as a practicing Catholic po, parang ito na yung pinaka-sacrifice namin during the Holy Week. So, ayan, kahit mainit, ganyan. So, punta ng churches, Station of the Cross, ganyan. Taga saan kayo? Taga Manila po. Dito lang. Taga rito lang. Pero ang init ngayon, di ba? Sobra po, yes. Ba't kayo nagtsatsaga? Ayun nga, like what I said, ano po siya, sacrifice na rin po namin eh. Kung si Jesus nga, di ba, ilang araw siyang nagano, di ba, ang init, di ba? So, yun po. Taon-taon po ba kayo nagbibisita iglesia? Yes. Pero iba-ibang lugar. Bakit po mahalaga sa inyo yung pagbibisita iglesia? Being hindi ka Katoliko, nag-o-observe talaga kami ng ng Holy Week. Ang init, sir. No, wala. Sakripisyo. Sakripisyo yan. Tubig. Purified water po ito. Libre po. Tubig. Purified water po yan. Libre po yan. Alam nyo, sa kabila nitong mainit na panahon, ang good news dito, may mga kwento ng kabutihan na talaga namang nakakaginhawa sa kalooban. Ang nasa likod natin ay isang libreng water refilling station na sponsored ng isang ordinaryong Katoliko dito sa Maynila na namamanata taon-taon na magbigay ng libreng tubig sa mga nagbibisita iglesia dito sa Maynila. Ma'am, ano po itong ginagawa ninyo? Ano lang po to, yung parang libreng painom. Simula kasi nag-start ang business namin since 2014, parang panata ko na naming pamilya na magpapalibre kami every Huwebes Santo. Libreng painom talaga yun. 10 taon na namin itong ginagawa po. Purified water ito. Yes sir, purified water po. Gaano po karaming purified water ang inihahanda nyo para sa ganito? Kung hanggang sa, depende minsan sa tao, minsan 30 pa rin galon ang nilalagay dito po. Pinakababa ang 20 galon. Kaano po yung estimate nyo na nagagastos nyo sa ganitong painom? Bibili ako ng ice isang sako, 160. Bibili ako lalagyan. Ay, siguro mga inaabot, ewan ko lang kung may mga 1,000 siguro din mga kulang-kulang 1,000. Pero yung tubig may bayad yun, di ba? Tingin nyo magkano konsumong tubig yan? Kasi isang galon po, 30 pesos po yung tinda ko sa isang galon po eh. Bakit po mahalaga sa inyo yung magpanata ng ganito? Kasi naisip ko po, yung taong pumupunta rito katulad yan nagpapanata, nauuhaw, nagugutom. Kahit kung gutom ka, kahit tubig lang, may iigsan yung gutom mo. Importante talaga kahit sa mga tao nagpapasalamat. Salamat, may libreng tubig kasi malaking bagay para sa amin to. Yung parang ganun yung sinasabi nila sa akin po. Kayo po, ano pong naitutulong ninyo nito sa kaluluwa ninyo o sa pagiging Kristiyano ninyo? Siyempre yung nakabigay ako ng kaligayahan sa mga taong
yung nabibigyan ko ng tubig po kasi siyempre may blessings ako dumating, isi-share ko sa kanila sa dyan na paraan yung libre. Yun di ba yung sinasabi, share your blessings, hindi ganun po. Kaya yun ang ano ko, panata ko na yun simula pa nun yung mamimigay libre ng tubig po. Thank you po ma'am. Okay sir, thank you din po. So dahil naiinitan na rin tayo, makikiinom na rin tayo ng libreng tubig dito sa water station. Thank you. So pwedeng mag-igib ng tubig dito. Marami kaming mga paalala sa Rappler. Meron kaming isang graphic na nagpapakita kung ano yung mga dapat yung gawin para makaiwas sa heat stroke. Unang-una na dyan, itong pag-inom ng tubig, iwasan nyo rin daw yung pag-inom ng kape, soft drinks, alcohol. Naku, wag na raw mag-alak. At yung damit ay kailangan naaangkop naman doon sa temperatura. At marami pang mga ibang paalala na nasa Rappler. Tignan ninyo at tandaan nating lahat. Maging makabuluhan sana ang paggunita nating lahat sa Semana Santa. Ako po si Paterno Esmaquel. See you again.